Bakit nga ba binabalik-balikan ang Bicol Region? Bukod kasi sa dito mo makikita ang pinaka-perfect cone na bulkan sa buong mundo, ay dito mo rin makikita ang mga nagagandahang dagat na may mga pinong buhangin. May kalayuan man ito pero sulit na sulit naman ang pag-drive lalo na kung marating mo na ang probinsyang ito. Dito mo din matatagpuan ang mga nagaganda mga lumang simbahan, pati na rin ang pinakamaliit na chapel sa buong Pilipinas. At napakarami pang pwedeng puntahan dito sa Bicol Region. Kaya ano, tara! 15 hours ang biyahe papuntang Tabaco Albay mula Muntinlupa sakay ng private car. Pala kasi namin libutin ang mga magagandang pasyalan sa Albay at pati na rin sa Sorsogon. Day 1 namin ay dumiretso kami sa bahay after ng mahabang biyahe dahil kailangan muna magpahinga bago ulit sumabak sa gala. Pagkatapos namin ng breakfast at lunch, 1pm kami umalis at ang una naming pupuntahan ay ang Cagraray Eco Energy Park sa bayan ng Bakakay, Albay. Mga 1 hour ang biyahe mula sa bayan ng Tabaco papunta dito. Maganda naman ang daanan kaya nga lang kung hindi ka talaga sanay, mahihilo ka. Ito naman ang bubungad sa iyo pagkarating mo, ang Cagraray Amphitheater, isa sa mga famous na attraction dito sa lugar. May environmental fee na 25 pesos. Sa bandang taas nga, matatagpuan mo din ang Stella Maris Chapel. Kaso nung time na yon ay hindi namin napuntahan, kaya picture na lang ipapakita ko sa inyo. Next destination natin ay sa the campsite Mount Masaraga sa bayan naman ng Ligao, Albay na may Mayon view. Kaso mailap si Mayon nung pumunta kami dahil napapaligiran ng ulap. Hindi naman ito yung first time na pumunta ko dito dahil year 2021 ay pumunta na din kami dito. May entrance fee na 100 pesos. Madami na din nadagdag. Nagkaroon na din ng hanging bridge para hindi hirap ang mga guest umakyat. Maganda din dito mag-tent pitching. Saan mo din na malamig sa lugar na ito dahil malapit na ito sa bundok. Masarap magkape at magmuni-muni habang pinagmamasdan mo ang nakaka-amaze na Mayon Volcano. Mapapawaw ka talaga kung first time mo makikita ng clear at buo. Nag-overnight lang kami dito dahil the next day ay ipagpapatuloy na naman ulit namin ang pamamasyal. Inabangan pa din namin ng sunrise dahil maganda talaga ang view. Kaso ganun pa din, hindi pa rin siya nagpakita sa amin. Biyahe ulit tayo papuntang Kitinday Hills. Mula nga dito ay mahigit 1 oras sa biyahe bago natin marating ang lugar. Kung ang Bohol ay may Chocolate Hills, ang Bicol naman ay merong Kitinday Hills. Ang Kitinday Hills o kilala din bilang Green Hills ay isang nakamamanghang tanawin sa Kamalig, Albay. Kadalasang tinatawag din ito ng Bicol na Chocolate Hills dahil maihaling tulad mo din siya plus the panoramic view ng majestic Mayon Volcano. Kailangan mo lang umakyat ng humigit kumulang na 200 plus steps. Kadalasang tumatagal ng 10 hanggang 15 minutes. May entrance fee din ng 75 pesos pero sobrang sulit naman kung marating mo ang peak. May kubo sa taas para kapag pagod ka ng umakyat, pwede kang magpahinga. Alam mo yun, habang nakatayo ako sa tuktok ng Kitinday Green Hills ay para akong tumitingin sa isang miniature emerald green na bulubundukin. Grabe, nakaka-amaze din talagang pagmasdan. Ang presko din ng hangin. Ibang experience kapag nasa taas ka. Solid yon. Imagine mo nakaharap ka sa mga burol tapos background mo pa ay ang Mayon Volcano. San ka pa? Next stop natin ay sa Cagsawa Ruins. Magtatanghali na nang makarating dito kaya nag-lunch na kami dahil after namin kumain ay mag-ATV kami. Halos lahat sa amin ay first time makapag-try nito kaya excited na ang lahat. Ang pinili namin ay ang Cagsawa Trail na tatagal hanggang 40 to 45 minutes back and forth. Huwag din kayo maglala kung hindi pa kayo marunong dahil meron ding practice area before ang trail. Isa din ito sa magandang experience pag pumunta kayo sa Cagsawa Ruins. Bagyang nalungkot nga lang ako ng konti dahil yung ATV na napunta sa akin ay laging namamatayan ng makina. Di ko din alam kung bakit pero overall, sulit pa rin naman yung ride. Then after ay dumiretso naman kami sa Cagsawa Ruins, katabi lang ng may ATV trail. May mga nag-offer din ng photography
ATV ride at sili ice cream. So, sa mga natikman ko dito ay ang kanilang chili ice cream na may mga level din. Mula level 1 hanggang 5. Masarap. Alam mo yung menthol effect sa lalamunan mo pag kinain mo. Ikot-ikot lang saglit dahil ganun pa rin, hindi pa rin nagpapakita si Daragang Magayon ng buo. Kaya dumiretso na lang kami sa sunod naming pupuntahan, ang Farm Plate. Dito mo matatagpuan ang smallest chapel sa Pilipinas at isa rin ito sa naging shooting place ng I Love Lizzy na pinagbibidahan ni Carlo Aquino at Barbie Imperial. Magandang pumunta sa hapon dahil makikita mo ng buo ang majestic Mayon Volcano na siyang nagpakita nga bago kami umalis. Meron ding pet cemetery dito, camping, accommodation at may live band pa every 6 to 9 p.m. 95 pesos lang naman ang entrance dito. At in fairness, ang kanilang CR ay malilinis talaga namang well-maintained. Masarap magtambay sa hapon at marami din naman tindahan ng pagkain pag ikaw ay nagugutom. After this, need naman namin bumiyahe papuntang Sorsogon ng mahigit 3 hours. Dahil doon na kami mag-stay para kinabukasan ay diretso na kami para sa aming island hopping. Ang balak lang ay magdi-day tour lang kami kaso ay tanghali na kami gumising. Kahit wala sa plano ay napag-desisyon na namin na mag-overnight na lang. While waiting sa tourism ng Matnog Sorsogon ay bumili na kami ng makakain para sa tanghalian at hapunan. Bumili na kami ng lechon manok, kanin at tubig bago sumakay ng bangka. Mga 30 minutes nga lang ay narating namin ang Wag Lagoon. Grabe, ang ganda pala dito. 200 kada bangka ang bayad sa papunta kasama na ang feeds na ipapakain sa mga isda. At kung gusto mo naman may experience makilangoy sa mga isda, another 200 pesos naman per person ng bayad. Talagang close encounter mo makita ang mga naglalaki ang mga isda. May mga lobster din na sobrang lalaki. Nakakatawa lang kasabay mo silang lumalangoy para ka na ring isda. After 30 minutes nga ay umahon na din kami at ang sunod naming pupuntahan ay ang Kalintaan Cave. Medyo mahirap nga lang pumasok sa loob dahil may kalakasan ng current ng tubig. Tulong ng aming tour guide, lahat kami nakapasok sa loob. Simple lang pero worth it yung nakapunta kami dahil hindi masyado marami ang turista. Mga 2 p.m. nga nakarating kami sa Subic Pink Beach. Sa dulong bahagi ng Bicol, isa sa mga famous dito din sa Sorsogon dahil sa buhangin na pinong-pino at nagbi-pink. May kukumpara mo siya sa isang Himalayan salt. Nakaka-relax talaga ang lagasas ng tubig at napakalinaw pa. Dito na rin kami naglaro ng volleyball na iniram namin sa kabilang cottage. Bait nga nila dahil pinahiram agad kami without hesitation. Ayun, nag-enjoy sa paglalaro. Alam mo talaga hindi na napapagod sa kakabiyahe. And after ay naglakad-lakad lang kami, naghanap ng pwedeng bilan ng pagkain at mga souvenir para meron kaming pasalubong or remembrance na pumunta kami sa lugar na ito. Kahit sobrang ikli lang ng panahon na nagstay kami sa Subic Beach, ay sinulit talaga namin. Picture taking one to sawa, nakapag-tiktok pa nga kami, sabay-sabay kami kumain at nag-swimming, pintuan sa ilalim ng ilaw ng buwan, muni-muni sa mga gastos, mag-iipon ulit para gumastos na naman.